Ikinatawan ng mga gumagamit ng e-bike, e-trike at iba pang light vehicles ang isang buwang pagsususpindi ng Pangulong Marcos sa panghuhuli at paninikit sa mga pasaway na driver na dumaraan pa rin sa national roads. Gayunpaman, pag-aaralan daw ng MMDA kung paano makakansela ang inisyong tiket at mailabas ang mga na-impounda na mga nauna ng nahuli. Alamin yan sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Tila nakahinga ng maluwag si Tatay Nonoy na gumagamit ng e-trike pang service na apo papasok sa eskwelahan. Ito isang araw makarang ipahinto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang buwan ng paninikit at pagpapa-impound sa mga lumalabag sa pagdaan sa national roads. Malaking bagay raw kay Tatay Nonoy ang e-trike lalo't may pagkakataong mahal maningil ang ilang tricycle sa kanilang lugar. Lalo pag tag-ulan. Abusado yung ibang tricycle. Kukontratahin ka. Pero nilinaw ng MMDA na hindi tuloy ang sinuspindi ng Pangulo ang buong polisiya na nagbabawal sa pagdaan ng light vehicle sa mga national road. Hindi naman po completely pinasususpend yung implementasyon ng nasabing regulasyon, kung hindi yung portion lamang kung saan nag-i-issue tayo ng ticket or nag-i-impound. Bagamat hindi manghuli, mahigpit pa rin daw na maninita ang kanilang mga enforcers. Ituro kung saan yung mga alternatibong daan. At 3, mag-comply doon sa LTO regulations regarding registration ng ganitong klaseng vehicle at pagkuha ng lisensya. Sa monitoring ng MMDA, lagpas 200 na natikitan habang halos 70 ang na-impound sa 2 araw na mahigpit na pagpapatupad ng ban. Isang e-bike nito sa ilang pang e-trike, e-bike at ilang pang light vehicles na nandito sa Tumana Impounding Center sa Marikina matapos na illegal na dumaan sa national roads. At kung isang unit mo narito, good news dahil pag-aaralan doon ng MMDA na mailabas ang mga ito batay na rin sa utos ng Pangulo na itigil na 1 buwan ang paninikit at pag-impound sa mga ganitong light vehicles. To give effect po sa kanyang order, ay pinag-aaralan po natin na gawing retroactive po yung pong kanyang direktiba or utos. Pero kailangan lang po namin aralin yung mechanics dahil nga po naka-issue na kami ng ticket dito at may proseso po yung pagre-release ng mga impounded vehicles. So aralin namin to pero yun po yung direksyon na tinitingnan namin. Pag-uusapan din daw ng traffic heads ng bawat lungsod sa Metro Manila ang ilang lugar na pwedeng magsilbing alternatibong ruta oras na magtapos ang isang buwang grace period sa May 18. Kung si Ira Cruz, director ng Alt Mobility PH na isang mobility advocacy group, ang tatanungin, patunay itong minadali ang polisiya bagay na motorista ang napupuruhan ngayon. Bakit hindi man lamang nagpatawag yung mga mayor ng public hearing bago ilabas yung resolution? Mukhang namadali din yung paglabas ng IRR. Kung kaya nagkakaroon ng mga ganitong klaseng problema. Dapat anitong gamitin ng MMDA ang isang buwang grace period para makabuo ng komprehensibong plano at hindi lang daw mga car-oriented policies. At itong mga ban on e-trikes na ito ay isang halimbawa ng piecemeal solution. Kung kaya dapat ang pag-usapan na talaga natin yung comprehensive plan. Isang plano na mag-a-align ng mga policies ng DOTR, DPWH, MMDA, LGU para mapaganda yung mobilidad ng lahat ng tao. Samantala, sa panig ng MMDA, sinabi nitong oras matapos ang isang buwang grace period ng Pangulo ay magsusumiti ito ng ilang mga rekomendasyon nila ukol sa ban sa e-light vehicles. Mananatili din ng 2,500 pesos sa multa para magsilbi raw babala sa sino mang nanaising lumabag sa ban. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.